Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Ito ang isa sa mga reality check sa relasyon. Ang jowa mong sobrang high maintenance at hindi mo na talaga kaya ang gastos o ang demand sa oras mo. Yung tipong ang inyong love story nagiging gastos list story na lang. Ang tanong, Diskarte Chicks, paano mo ba i-handle ito nang hindi mo siya sinasaktan o nagiging masama? Pero napaninindigan mo ang iyong financial at emotional capacity. Ang pagmamahal ay dapat nagbibigay ng saya at fulfillment. Diskarte Chicks, hindi pagkaubos ng pera at stress. May malaking pagkakaiba ang pagbibigay sa pagiging exploited o nauubos. Pwede maapektuhan nito ang iyong financial stability, ang iyong peace of mind, at ang tunay na halaga ng relasyon ninyo. Hindi natin hahayaang maubos ka. Kaya sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang mga diskarte kung paano mo dapat i-handle ang sitwasyon na high maintenance ang naging jowa mo at hindi mo na kaya. Tutulungan kitang maging tapat, magtakda ng boundaries at maging partner sa totoong pagmamahalan. Pero bago tayo magpatuloy, comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, magkaroon ng tapat na usapan financial. Una sa lahat, Diskarte Chicks, ang usapang ito ay dapat gawin ng personal at tapat. Huwag kang umiwas o magpanggap na okay lang. Ipaliwanag mo ng maayos at kalmado ang iyong financial status o situation. Diskarte, sabihin mo ng direkta, mahal kita at gusto kitang bigyan ng magagandang buhay. Pero ang ating kasalukuyang spending habits ay masyado ng mabigat para sa akin. Hindi ko na kaya. Ang katapatan ang unang hakbang para sa solusyon. So number 2, ipaliwanag ang iyong mga limitasyon. Diskarte Chicks, ipaliwanag mo ng malinaw ang iyong mga financial at time limitations. Sabihin mo na may sarili ka rin budget, responsibilidad at goals. Huwag kang magpanggap na mayroon kang hindi naman talaga kaya. Diskarte, maaari mong sabihin hanggang dito lang ang kaya kong gastusin sa dates o gifts. Hindi ko na kayang sumunod sa lifestyle na gusto mo. Ang pagiging tapat sa iyong limitasyon ay maglalagay ng realistic expectations. So number 3, magtakda ng malinaw na boundaries. Ito ang pinakamahalaga, Diskarte Chicks. Magtakda ka ng malinaw na boundaries sa kung ano ang kaya mo at hindi mo kaya. Diskarte, maaari mong sabihin, okay lang sa akin ang X type of dates. Pero ang Y type ay masyadong mahal para sa budget o hindi ko kayang mag-provide ng lahat ng luho. Kailangan din nating maging practical. Ang pagiging matatag sa iyong boundaries ay magpapakita ng respeto sa iyong sarili. So number 4, mag-suggest ng alternatibong aktibidad. Sa halip na puro mamahaling dates o gifts, Diskarte Chicks, mag-suggest ka ng mga alternatibong aktibidad na mas abot kaya at makabuluhan. Diskarte, halimbawa, sa halip na kumain sa fine dining restaurant, mag-picnic kayo sa park. Sa halip na mamahaling brand, magbigay ka ng thoughtful, personalized gift. Ang pagiging creative at resourceful ay nagpapakita ng sincerity, hindi pagiging kuripot. Pero bago tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na! As in now na! Para mas marami pa tayong mga diskarteng pag-uusapan sa susunod. Number 5, pag-usapan ng pag-iipon at future ninyo. Kung seryoso kayo sa isa't isa, Diskarte Chicks, pag-usapan nyo ang inyong financial future. Paano kayo mag-iipon para sa live-in, kasal o anak kung lagi nauubos ang pera sa luho? Diskarte, magplano kayo ng joint financial goals. Ito ay magpapakita ng kahalagahan ng pag-iipon at magbibigay ng sense of responsibility sa kanya. Ang financial alignment ay pundasyon ng matatag na relasyon. Number 6, i-assess ang kanyang values. Diskarte Chicks, sa sitwasyong ito, kailangan mong i-assess kung align ba
ang values ninyo? Mas mahalaga ba sa kanya ang material na bagay kaysa sa inyong connection at financial stability mo? Diskarte, tanungin mo siya. Mas mahalaga ba sa'yo ang mga material na bagay kaysa sa security ng future natin? Ang kanyang sagot at reaction ay magpapakita kung saan siya mas committed. Ang values alignment ay mahalaga para sa pangmatagalang relasyon. Number 7, huwag magpadala sa pressure. Diskarte chicks, huwag kang magpadala sa pressure na kailangan mong sundin ang lahat ng gusto niya para lang hindi siya magalit o iwan ka. Ang tunay na pagmamahal hindi nagtatakda ng ganitong kondisyon. Diskarte, maging matatag sa iyong desisyon. Kung hindi niya kayang unawain ang iyong sitwasyon, baka hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Ang iyong peace of mind ay priceless. Number 8, prioritize ang iyong financial at emotional well-being. Sa huli, diskarte chicks, protektahan mo ang iyong financial at emotional well-being. Kung ang relasyon ay nagdudulot na lang ng labis na gastos at stress, kailangan mong magdesisyon. Diskarte, tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang gastos at sakit na ito? Kung hindi, kailangan mong maging matapang na gumawa ng desisyon. Ang iyong sariling kapakanan ay hindi dapat isakripisyo. Ang self-love ay susi. So, ayan ka diskarte chicks, ang mga discarding kung paano mo dapat i-handle ang high maintenance na jowa na hindi mo na kaya. Tandaan, ang pagmamahalan ay dapat na may pag-unawa, respeto at pagtutulungan. Hindi pagpapasa ng lahat ng responsibilidad. Tandaan, diskarte chicks, ang pagiging isang lalaking may diskarte ay hindi lang sa pagiging gwapo, kundi sa pagiging responsable, tapat sa pera, at may lakas ng loob na magtakda ng boundaries para sa sarili at sa kinabukasan ng inyong relasyon. Deserve mo ang isang partnership na may mutual respect at pagkakaintindihan sa financial capabilities. Kaya ngayon, hamon ko sa'yo, kung nasa ganitong sitwasyon ka, maging matatag ka at magsalita ng may katapatan at paggalang. Protect your future. Go for it, diskarte chicks. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong sa'yo para maging mas diskarte sa buhay, malaking tulong na po sa akin kung mag-like ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Diskarte Chicks, ano pang iniintay mo? I-click mo na yan at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan tungkol sa love, sex, at relationship na para sa mga Pinoy men. Share mo rin ito sa mga tropa mong may jowang high maintenance. Malay mo, makatulong ka rin sa kanila na maging diskarte. Comment down below kung paano mo hinarap ang ganitong sitwasyon. Gusto kong malaman ang kwento mo. At syempre, bago po tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Feliciano Tolentino, Province of Ilocos Norte, Fernando Parejo ng Misamis Occidental, Anthony Serifulo ng Sampaloc, Manila, Robert Lozano, taga Bulan, Muson, Rule Golden, taga Samar, Marcelo Maximo from London, England, Medyo Rica Frente ng Las Piñas City, Pato Pinala from Mindanao, Sanya Morales from Dolores, Eastern Samar, Anthony Serepulo ng Sampaloc, Manila, Elmer de la Cuestas, taga Bataan, Bernie Olores ng Dumaguete City, Jolan Frigilan ng Laoag City, Dondon Coronel, Kaka Franca from Danau City, Cebu, Marlon Medina, taga Marikina, Antipolo, James Lighthouse from Norway, at kay Vicente Cabog from Masbate to Caloocan. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. At para naman sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.
Let's spread love.